Marami pong wala, nagbakasyon. Amen. Yung isa nating kapatid, nag-enjoy ngayon sa Thailand. Amen po ba? Ang sarap ng kanilang mga buhay. Iba natin ka-worship, nagpapahinga din. Amen po ba? So, pag wala talaga, hanapin natin sila. Amen po ba? But praise be to God, nandito kayo. Sabi niyo sa katabi mo, praise be to God, nandito ka. Ha? Amen? So, yun po. Yung iba nating kapatiran ay may trangkaso daw. So, medyo ayos naman, kaya lang ayaw nila manghawak. Gusto mag-church, but then, pag ganyan may kalagayan na ma-impart pa sa iba, magpahinga na lang muna sa bahay. Amen po ba? Hindi natin ma-question yun dahil sa init, ulan, grabe yung pawis. Nakuha niyo po? So, lagi take good care sa likuran natin na matutuyuan tayo ng pawis. More water. Lagi uminom lang para hindi tayo makapitan ng mga viruses. Amen po ba? Kami nga ni Sir, hindi exempted dahil last Monday, daming garalgal na, Sunday lang, garalgal ng buses ko, pero Tuesday, medyo pinahinga. Wednesday, nahiga pa rin. Pero praise God, dahil okay na. Wala na po yung naramdaman na sakit ng mga buto-buto. So, hindi tayo exempted dahil at our age, grabe po talaga ang panahon ngayon. At saka iba natin kapatiran nandiyan na, gumaling na. So, yun po, kaya marami wala, may nararamdaman. Huwag na sila magdala para hindi na yung makapitan din yung iba. Amen po ba? Thank you, Teacher Aya. Maganda po yung iyong exhortation. Maganda po yung talagang yung heart natin. Surrender life totally, completely to the Lord. Kaya pag sinabi, surrender life totally, completely, wala tayong reservation. Wala tayong ililihim sa harapan ng Diyos. Dahil, sabi nga ng Biblia, the old has gone, the new has come, we are new creation. So, once na you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, marami ka nang i-put aside ng mga attitude at character sa buhay. Hindi na tayo tulad ng dati na nasusunod ng ating flesh. Naintindihan po ba natin? Sa Tagalog, tita na laman. So ngayon, tayo po ay binigyan ng kaunawaan ng Diyos na hindi po sarili yun, but then, our one-on-one relationship with the Lord our God. Amen. Kaya, lagi natin pinaalalahanan ng mga kapatid sa lugar na ito, continue to walk with God in righteousness para makita natin at maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. So, we have a new family here na dinala ng Lord. Welcome po tayo. Baka ito yung sinasabi ni Brother Rod na kilala niyo ba si Brother Rod? Sila ba yung brother? Palakpakan natin si Brother Rod. May dala po siyang isang pamilya. Yun po ang maganda. Kasi po kahit nagbibenta siya ng kanyang paninda, hindi po siya tumigil na mag-invite. Ikaw, tanungin kita, may na-invite ka na ba? Hello? Kaway-kaway. Nakuha niyo po ba? Wala dapat tayo kakahiya. Dahil ang mahalaga po, may marinig po silang ebanghelyo. At kung may mga kapatiran naman tayo na malalayo, mayroon pala kapitbahay tayo na church na full gospel, natatakot sa Diyos, may God-fearing life, may ebanghelyo na nag-aabot sa maraming tao. Amen? Kaya, salamat sa buhay ng ating mga panauhin ngayon. Dito sa church po, mix-mix na po kasi galing na po sa iba-ibang churches mga ito. At dinala sila ng Lord na pagpapala din sa bawat isa. Kaya, thank you Lord sa mga gawa mo, ginagawa mo, at saka isan sa bawat isa. So, marami po nagtatanong, bakit wala si ganito? Huwag mo sila hanapin. Hanapin mo ngayon ikaw at ang presensya ng Diyos. Amen! Ang malaga ikaw at ang Diyos. Tama po ba? Amen. So, yun po ang ating hiling
Diyos na yung heart natin hindi na tayo mapaling, hindi na po malideceive, hindi na makapasok ang mga sinungalingan ng bulong ng kaaway. That the Lord our God will speak to us freely. Amen. So yun po mga kapatid, yesterday, 14 po dito ang prayer warrior. Hello! Amen. Masaya kami dahil 14 po nandito ng mga nanay, na mga overcomer na rin sa kanilang mga buhay. Iba-ibang kwento ng kanilang buhay, sitwasyon, iba-ibang kwento ng kanilang pinagdaanan. But praise be to God. Nakuha niyo po ba? Yung encouragement ng bawat isa. Alam mo naman, pag nasa arenda ka, lupang arenda, itaas natin, LA. Amen? Mataas na. LA, we are in LA. Remember? Are you there? Oh, English na nga eh. Hindi pa naintindihan. Yun po yung ang biyaya ng Diyos. God supply all our needs. Kaya nga, kahapon po, nang pumasok kami, ang una ko na sigaw, God answer our prayer. Dahil yung bubong na ay sa likod, hindi pa natapos ang buwan, may kumatok na naman, nagbigay biyaya para paayos ulit. Palakpakan natin ang Diyos! Amen! Parang hindi kayo masaya. Ha? Kaya po yun. Natutulog ka, ginigising ka ng pagpapala dahil totoo ka naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Kaya salamat po sa Diyos. Tapos nagpapadagdag ng 30 upuan, nagbigay din. Hello! Grabe si Lord maghipo ng mga tao. Hindi naman tayo humingi ng upuan. Siguro pupunuin talaga ng Lord ang lugar na ito. Hello! May request pa. Yung may foam daw para hindi yung mga puwit nyo hindi po Hello! Ayaw na ng plastic. Nakuha niyo po. So thank you Lord sa mga taong hinihipo mga puso. Lahat na binibigay para to God be the glory. Amen? Kaya hindi tayo maubusan ng biyaya. Kaya yun po ang sinasabi, hindi ka man humingi, alam ng Diyos ang needs ng church. Kaya thank you Lord na naman tayo. Hallelujah. So, praise God. Amen po ba? Sabi mo na naman, sana all. Pag sinabi mo sana all, lakaran mo na yung nais ng Diyos na lakad. Dahil hindi ka pagkukulangin, hindi ka iiwanan, o hindi ka tatalikdan ng Diyos na pinaglingkuran mo. Amen po ba? So yun po ang ating katuwaan, kagalakan. Hindi lang answered prayer. Yung may kapatid tayo kahapon na sanabi daw ng Lord sa kanya, hindi sa'yo yan, bigay mo yan sa Lord. 2 linggo na siya kinukulit ng Lord, hindi sa'yo yan, bigay mo yan sa Lord. Eh yun din sinabi sa nagbigay sa akin, hindi sa'yo yan, bigay mo sa Lord. Sabi niya, hindi ko pwede yun dito. Kasi sabi, sa Lord ito. Yung nag-message sa akin ng gabi. Ngayon, ang isang kapatiran, nandito kahapon, hindi ko magalaw-galaw kasi sabi daw, kahit sa Lord yun, sa Kanya, yun din ang sabi, so pareho silang mensahe. So, thank you, Lord. Nakuha niyo po, may kapatiran tayo kahapon niya, binitawan niya na yung hawak-hawak niya na kung sa Bisaya, pa ugong-ugong pa eh. Ayaw pa kawalan eh. Pero pinakawalan kasi sabi ng Lord, hindi sa'yo yan. Sa Lord ko. Amen! So, nangungusap po ang Panginoon sa mga anak niya. Freely. Kaya, thank you Lord dahil hindi lang eh. Yung ating Sister Gina, nakuha niyo po, ayan, may bago naman tayong mga kitchen utensils. May rice cooker na bago. Hindi na siya makatulog. Yung mga kaldero dyan, hindi siya katulog kasi yung PUP na kalawang na luma na panahon pa ni kupong-kupong na awa. Bakit ko sinasabi ito ngayon dito? Yung galak namin to say thank you to the Lord. Alam ng Lord ang needs ng church na mga kapatiran. At bahagi kayo ng pagpapala na nag-aantabay na ibabagsak na ng Diyos sa ating kalagayan. Kaya pagpapala, matuwa kayo talaga pag sinabi pagpapala eh. Paano yung surrender life? Ha? Paano yung surrender life? Surrender life na ba tayo? Kundi ang pastor, hindi ko pa maiwanan eh. Iwanan mo na. Ang mga bagay agad lang ng pagpapala mula sa Diyos.
what happened last week, the situation in Mindanao, in Jensan, ano na naman nangyari? So, kailan tayo magsisi kung mayroon ng kalamidad? Lord na tayo, ha? Church, naririnig mo doon sa background ng mga report na, Lord. Sinong Lord ang tinatawag? Wag lang naman sana drug Lord. Naintindihan niyo po? Kasi kahit saan ka, you know the Lord your God, Jesus Christ the Savior, our Savior and our Lord. Nakapikit ka lang, sinabi mo, Lord, kailangan magtulong mo, God will listen to you. The prayer of a righteous one avail much. Kaya hindi pwede tayo mahiwalay. Hindi pwede tayong maliwalain ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, the calamity itself, the situation itself, the war. Matthew 24 po yan, nangyari na yung lahat. Pero hindi tayo nakatuon doon. Because we know the Lord our God na pinaglilingkuran. God always reveal to His people. Kaya may paalaala lagi na we need to walk in God in His righteousness. Kailangan natin lagi mag-prepare. Ano, i-prepare mo yung puso mo na basag sa harapan ng Diyos. Kaya nga, the prayer of righteous one avail much. Ibig sabihin, kung totoo ka na matuwid ka sa harapan ng Diyos, pinapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. So, bigla lang nag-plus ito eh. The Beatitudes, Matthew chapter 5. Basahin natin kaya yun. Dapat dito eh. Pero, wala din yung ating technician. Nakaranas sila ngayon mag-anak ng trangkaso. Kaya, nag-commute na lang din kami para makarating dito. So, supposedly mayroon tayo dyan, kaya hindi naman alam ni technician dyan, Jamil. Sabi po Matthew chapter 1 verse 1, na makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo ron. Lumapit sa kanya ang mga taga-sunod niya. So, verse 2, nagsimula siyang mangaral, sinabi niya, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos. So it means, the acceptance. Kung talagang maraming patay pagkukulang sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Iyan palang mga kapatid. God reminds His people, you are blessed. Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos. Yung humbleness to God. Marami tayong mga bagay na pinagkaabalahan, marami tayong mga bagay na inuna pa, higit pa sa Diyos. Kaya nga sabi, mapalad ang mga taong inaamin nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. So God reminds His people, paalala lagi, na mapalad ka. Amen po ba? Na you know how to ask the Lord's help. Pag sinabi, Lord, hindi ko kaya ito kung wala ka. May kahinaan ako, may kakulangan ako. So the Lord knows who you are. Kung karapat-dapat ka na pagpalain, karapat-dapat ka na pakinggan ng Diyos, depende sa lakad mo yan, yung surrender life to God. Amen? Sige, verse 2. Mapalad ang mga naghihinag-peace dahil aalipin sila ng Diyos. Ano pa sa English ang naghihinag-peace? Nalulungkot, hinag-peace. Naghihinag-peace ka dahil sa kasalanan o dahil sa kayabangan? Mapalad ang mga naghihinag-peace dahil aalimin sila ng Diyos. Mapalad ko yung nalulungkot ka dahil may nagawa kang mali sa harapan ng Diyos. Hello? May nagawa ka ng mali, may nagmalaki ka pa. Naghihinag-peace ka dahil hindi mo nagawa yung mga dapat gawin para sa Diyos. Kaya nga, paano ka naging mapalad kung hindi ka nagbigay ng pagpakumbaba sa harapan ng Diyos? So, yun po, God wants His people, the humility or humbleness to God. Hindi pwede tayo dito magmalaki because we know the Word. Amen? God reminds His people always to follow the His Word at obediente po na makalaga sa harapan ng Diyos.
Kaya nga mapalad ang mga naghinagpis dahil alipin sila ng Diyos. In verse 5, mapalad ang mga mapagpakumbaba. Sige bang sabihin nga natin, pagpakumbaba. May ganyan ka na ba? Mayroon ka na bang buhay na ganyan? Mapagpakumbaba. Pag si Brother Reggie nangaral dito, humility and humbleness lagi yan. Pero kung hindi na-adapt ng ating buhay yan, yun ang problema. Dahil hindi tayo marunong magpakumbaba. Dahil mamanahin nila ang wow. So again, basahin natin. Mapalad ang mga magpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Gusto mo ba magmana ng mundo? Mabigat, ano? Ha? Hindi makamundo, ha? Sabi diyan, mundo. Hindi yung makamundo. Pag mundo means the promise of God to His people that God will bless His children na anumang bagay na sa mundong ito para yun sa kanyang mga anak. Hindi mo na paghihirapan, hindi mo na igugol ang buong buhay mo puso at kaisipan dahil po ang Diyos magpo-provide ng iyong pangailangan once you seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added. Kaya ibig sabihin, unahin natin muna ang Diyos. Unahin muna natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sometimes, ang nangyari, pangalawa na lang ang Diyos. Dahil ang pangunahin, pagkakitaan, profesyon, at pansarili. Yun po ang ibig sabihin ng church. Yung humility and humbleness to God, lagi hindi ka nabubuhay kung walang Diyos ay buhay. Kaya nga, apart from me, you can do nothing. Yun lagi sabihin natin sa Kanya, Father God, in the name of your Son Jesus, I cannot do anything without you. Apart from you, I can do nothing. I ask help. Yun po ang prayer dapat ng mga Kristiyano. Lord, I need help from you. I need guidance from you. I need assistance from you. I need wisdom from you. That's why the fear of the Lord is the beginning of wisdom. God-fearing life, church. The problem is, gumawa ka ng sarili mong hakbang na magkaroon ka. Kahit mali ang ginawa mo, yung decision making na ginawa natin, para magkaroon ka, nakalimutan mo, as a Christian, you need to be righteous. Ibig sabihin, God-fearing life. Kung takot ka sa Diyos, hindi ka gagawa ng mali sa iyong kapwa. Ibig sabihin, God-fearing life, hindi ka gagawa ng masama sa harapan ng Diyos sa iyong kapwa dahil ang sabi ng salita ng Diyos, the two greatest commandments, mahalin mo ang Diyos na buong puso, buong isip, buong lakas, at ibigin mo yung kapwa, yun, tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Eh, wala talaga pag-ibig sa kapwa, makasarili kasi. Kaya ni Romans chapter 12, yung ating tinuro last Sunday, yun po yung ibig sabihin, offer your life as a living sacrifice to God. Pag living sacrifice, offer your life. Marami kang carry your cross. Ibig sabihin, marami kang dalikdan mga bagay na yun po nagpapaligaya sa iyo. Pero hindi naman natutuwa ang Diyos sa mga gawa mo. So, iwanan natin yung nakakasugat ng puso ng Diyos. Talikdan natin mga bagay na ayaw ng Diyos pinapagawa sa atin. Mga kasinungalingan, pandaraya. Hello? Sabi ko nga kahapon sa mga nanay, a single centavo is better than stolen peso. Kahit maliit na bagay lang yan. Hindi natin pag-interesan. Kahit maliit ang bagay na yan, hindi sa'yo, huwag mo kunin dahil po nakikita ka ng Diyos. Hindi man yan alam ng anuman o sino man. Pag yan for example, si Pastora na may nagbigay. So hindi ko naman pwede i-bulsa yun para sa Lord yun eh. Hello? Naintindihan niyo po ba? Dahil sisingilin ako ng Lord na mabigat.
Because I have God-fearing life, hindi ko pakialaman. Kaya God reminds people here, kahit basta ang Diyos nagsabi, bigay mo sa Diyos yan, hindi yan sa'yo. Ibigay mo yan. Ay marami, alam niya, hindi sa kanya. Binulsa pa, hindi tapos na. Hello? Do you understand what I mean? Hindi lang po sa isang kapatiran. Sa lahat po dito, pag tayo katiwala ng maliit na bagay, hello? Ibig sabihin na pagkatiwala ka ng malaki, bagay. Gusto ko agad big time ka eh. Hindi nga sa iyo yan, sa Lord yan eh. May pinapatamaan niya si Pastor. This is a reminder to all of us. Wala na tayo dapat sa mga makabundong kaisipan na kailangan ko ito eh. Saka na lang. Hindi naman magalit sa Lord. Pangangailangan ko ito. No. Walang justification. Naintindihan po ba natin? Sino po napaparusahan bandang huli? So, for a little while, akala mo wala nakakalam. But the Lord will speak in a situation na doon ka na masukul. Amen po ba? Kaya mahal na mahal tayo ng Diyos dahil lagi nagpaalala. Mahal na mahal tayo ng Diyos, lagi nag-remind His children to walk with God para hindi tayo mahulog sa kasalanan. Amen po ba? Yun po yung ang ibig sabihin. Natutulog ka lang, ang Diyos po, kakatok talaga magbagsak yan ng biyaya. Kung may mga businesses kayo, may mga pagkakita kayo, i-lift up nyo lagi sa Panginoon Lord. Ikaw ang may-ari nito. Ikaw po ang nagbigay nito. Samahan mo kami, Lord, gawin itong tama. Acknowledgement to the Lord your God will bring you to success. Kasi in-honor mo siya eh. The owner of the universe. The resources na we have coming from the Lord. Eh lagi mo, Lord, alam ko hindi mo kaya pabayaan yung mga kaligtasan. Your provision and supply, sobra-sobra sa aming mga buhay. Acknowledgement to the King of Glory, the Most High God. Kahit sa trabaho mo, Lord, salamat, may pasok ako ngayon. Nakapagtrabaho ako ngayon. Naintindihan po ba natin? Lord, bigyan mo pa ako ng extra strength, super strength, lakas. Makapasok ako na wala akong sakit karamdaman, na magkaroon muli sigla ng aking katawan. Tama po ba, church? Hello? Yun lang po talaga, mga kapatid. In every move, in every situation, acknowledge God para hindi ka na mapulong sa patibong ni Taning. Si Taning lagi nag-alok yan eh. Sige na, wala naman nakakaalam eh. Kunin mo na. Kagaya ang dalawang kapatid kahapon eh. Sabi na, pakialaman ko muna to, wala naman nakaalam eh. Sabi na, pangungusap sa kanya ng Lord. Sa Lord dyan, hindi yan sa iyo. Hanggang binitawan niya na, hello? Nakuha niyo po. Mensahe natin mamaya yan. Wala pa tayo sa final word. Nag-exhort pa lang si Pastora. Hello? To let you know, lahat na sa puso natin, sa kaisipan natin, ay alam ng Diyos. Amen po ba? Mahal niyo ba ang Diyos? Ibigay niyo na sa Kanya lahat na walang reservation. Surrender life to God. Yung kanta kanina eh. Kahit ako po yun, Lord, I continue to surrender my life to you. Kasi mahirap magulungan ako na iwanan mo taga-renda. Sarap-sarap ng buhay mo sa Greenwoods eh. Minsan, pumapasok yan eh. Sabi ko, Lord, takot pa rin ako sa iyo. Susunod ako sa kalooban. Nakuha niyo po ba? Anong gagawin mo? Iyak ka na lang. Parang sanggol. Dahil gusto mo malaya. Binigyan ka ng Diyos ng free will. Pero hindi ka pwedeng masunod ang kalooban mo. Masunod ang kalooban ng Diyos. Eh, masaya kami, payapa kami dahil nakasunod kami. Amen po ba? Kaya nga, yung aking panganay sa Amerika, Mama, dali na, July 1 kami hanggang July 10 sa Canada. Sige na, oo ka lang, padala ka ticket. Ano gagawin ko doon? Nakuha niyo po. Tapos na ako sa yugto na yun na hindi
hindi naman masaya eh. Masaya yung sumusunod ka sa Diyos. Amen? Yung kalooban ng Diyos magawa mo. Kaya sabi ko kanina, Lord, bakit mo ako dinala dito sa arenda? Nagtatanong na naman ako sa Lord kanina. 2006 pa ako nandito, hanggang ngayon, binalik pa rin ng Lord. Sabi ko, mahal na mahal mo talaga mga tao dito. Hello? Amen po ba? Yun po yun mga kapatid. Sabi ko nga sa mga nanay yesterday, sometimes our brothers and sisters, pag may pagkakamali yung isa nating kapatid, burado lahat ang libo-libong ginawa na kabutihan. Hello? Nakita lang yung mali. Hindi nakita yung kagandahan at kalooban na maganda rin nagawa yung sa mga nakalipas na araw, oras pa. Dapat wala tayong kaisipan. Mindset na, ay, ayaw ko sa kanya, pangit siya. Wala na tayong gano'n. You need to love them. You need to pray for them. You need to ask the Lord na sila rin pagpalain paano ka pinagpala ng Diyos. Tama po ba? Hello? Wala na tayo doon na condemnation. Kasi Lord din, nagbibigay condemnation sa ating mga kasalanan. Eh. May chance pa tayo lagi, may pag-asa. Dumadarating din sa buhay ng bawat isa. God allow things to happen to transform the life of many pag mayroon ng pagsubok. Sino gusto ng pagsubok? Amen daw Talaga? Amen? Maya, ngal ka dyan. Kasi bakit kinasubok? Kasama po yun sa proseso sa paglago. Amen? Ha? Ayaw daw ng pagsubok? Ayaw mo ng pagsubok? Oh, yun. Doon malaman kung tunay ikaw. Doon, Japex. Amen? Hindi ka plastic, pero Tupperware ka. Mas high class. Hello? Yung totoo ka, mapalad ang malilinis ang puso, makilala nila o makita nila ang Diyos. Yun lang yun mga kapatid. So, mag-umpisa na tayo. Amen? Wala pa pala. Wala pa pala si Pastora doon. Amen, amen. So, tunay nga na makabuti ng Diyos sa araw na ito. Wala man yung ating technician dyan. Alam niya yung ginagawa ni Pastora, but then we cannot do anything dahil nakakaranas sila ngayon ng mga sitwasyon na si Lord pa rin ang Diyos na kagalingan sa kanilang mga buhay. Bagamat na we continue to pray for them para po hindi po manatili ang sakit karamdaman sa ating mga kapatiran. Pinapahinga din sila kasi masyado din sila busy for the past few days. So, when we open our Bible, dito kayo makinig muna, huwag kayo mag-preach dyan. Samuel, 1 Samuel, chapter 2. It's all about, Eli. Si Eli po, you know Eli? Verse 1. 1 Samuel, unang Samuel, verse, dali. Nahanap ko yung Tagalog. Chapter 2, verse 1, hindi. 1 Samuel, verse 2, sige na. Magbalik tayo sa 2. Chapter 1, verse 2. Chapter 1. Chapter 1. So, Ito pa. yeah. Sige, umpisa natin to. Si Elkanah ay may dalawang asawa. Sila ay sina Hana at Penina. May mga anak si Penina pero si Hana ay wala. Sige. Taon-taon pupunta si Elkanah at ang simbayan niya sa Shiloh upang sumamba at magandog sa Panginoon.
makapangyarihan ang dalawang anak ni Eli na sina Hopni at Pinehas, ang mga pari ng Panginoon sa Shiloh. Intindi natin mga binabasa, mga kapatid. Sige, balik mo kanina na. Sa tuwing maghandog si Elkanah, hinahati niya ang ibang bahagi ng kanyang handog para kay Penina at sa mga anak niya. So mabait itong si Elkanah. Amen, sige po, tuloy. Pero doble ang bahagi na binibigay niya kay Hana dahil mahal niya ito kahit hindi siya nagkakaanak. May favoritism. Dahil ginawa siyang baog ng Diyos. Sige, tuloy natin basa. At dahil hindi nga siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kanyang karibal. Pero kung nangyayari sa Old Testament po ito, na we are in the Old Testament, sa panahon ng ganito ang laging nangyayari taon-taon. Sa tuwing pupunta si Hana sa bahay ng Panginoon, iniinis siya ni Penina hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. So may ganun pa na attitude character sila, no? May nangiinis talaga. Ikaw ba yan? Okay, sige, tuloy natin. Sinasabi ni Elkanah sa kanya, bakit ka umiiyak? Bakit ayaw mong kumain? Bakit malungkot? Mas mahalaga pa para sa iyo ang 10 anak kaysa akin? So ibig sabihin, dahil wala siyang anak, dahil baog siya, iyon po ang kalungkutan sa kanyang buhay. Tuloy natin, sige. Minsan pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shiloh, tumayo si Hana at nanalangin ng umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo noon ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. So si Eli po, the high priest sa panahon nila. Tuloy natin. Nangako si Hana na sa Panginoon. Sinabi niya, O Panginoon, makapangyarihan, tingnan po ninyong aking paghihirap. Ganito siya manalangin, church, ha? Alalahanin ninyo ang iyong lingkod at huwag ninyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niya pagsunod sa inyo, hindi ko po pagupitan ang kanyang buhok. So kung tingnan natin yung ating binabasa, pati pagpagupit ng buhok, ano tawag doon? Sinasabi niya sa Panginoon. So all out siya. Surrender life ba yun? Or hindi ko po papagupitan ang kanyang buhok. Ganun siguro yung dealing niya sa harapan ng Diyos. Sige, tuloy natin. Habang patuloy siyang nanalangin sa Panginoon, nakita ni Eli na bumubuka ang bibig ni Hana, pero hindi narinig ang kanyang boses. Inakala ni Eli na lasing si Hana. Bakit dito tayo dinadala ngayon? Ang alam ko si Hopni at Pinehas eh. So, tuloy-tuloy, sige lang. Sinabi niya sa kanya, hanggang kailan ka maglalasing, tigilan mo na ang pag-inom. Yung dito tayo dinala, but then ang mensahe kasi is about Hopni and Pinehas. Yun po yung anak ni Eli na sabi 1 Samuel chapter sa biblical way, si Hopni and Pinehas, sila po ang mga the corrupt son of Eli and the high priest. Sila po yung mga corrupt na mga anak ng pare. Sila po naglilingkod sa Shiloh. Yun din, kasama din po yan. Ngunit, the notorious greed behavior sa pagiging pare ni Eli, ito po ang nagpo-provoke sa divine judgment, leading the death of this person. Kaya yung Ark of the Covenant, tayo po as children of God, church, yung ating mga misdeed, yung mga bagay na ating nagagawa, kung tuloy-tuloy natin basahin sana ang 1 Samuel chapter 2, sila po ay nakagawa ng krimen, dahil po si Hopni at Pinehas, sila po nagnanakaw ng karne. Hello? Yung inaalay na handog, pinapangunahan nila yung kunin, yung mga taba. Nung panahon nila, sila po pinapabayaan na lang ni Eli as a high priest ng mga anak niya, hindi niya tinuturuan ng tama pagkus inaano niya pa. Ano tawag doon? Tinutolerate ang mga maling gawa.
Bakit po dito tayo dinala? Dahil po ang mga pagkuha ng hindi. Chapter 2. Oh, yun nga tama ko. Tama ko niya. Sige. Ito po. Oh, ayan. Kaya kanina, nakabasa na tayo noon, pero okay lang din yun because para yung panalangin ng isang walang anak. Nakuha niyo po si Hannah. Ito naman, masamang tao ang dalawang anak ni Eli. Hindi sila sumunod sa Diyos. Sumunod sila hindi? Hindi, tuloy natin yan. Sige. Dahil hindi nila sinunod ang mga tuntunin tungkol sa bahaging matatanggap ng mga pare, galing sa handog ng mga tao. Take note, handog ng mga tao. Ito ang kanilang ginagawa kapag may naghandog. Amen, makinig po tayo dito, church. Habang pinapakuluan ang mga karneng ihahandog, thank you, brother, pinapapunta nila roon ang alipin nila na may dalang malaking tinidor, na may 3 tulis. Sige, tuloy, basa. Pagkatapos, tinutusok ng alipin ng mga karne sa loob ng kaldero. Ano ba? Bakit kaya kinutusok niya? O palayok. Ang matusok ng tinidor ay ang bahaging mapupunta sa mga pare. Ganito ang kanilang ginagawa. Tuwing maghandog ang mga Israelita sa Shiloh. So, gawain na pala nila yun. Na nauna pa sila doon sa hinahandugan. Amen. Sige po. At bago pa masunog ang taba ng karne, pumupunta na ang alipin at sinasabi sa naghahandog. Bigyan mo ang pare ng karneng maihaw. Hindi siya tumatanggap ng pinakuluan. Hilaw ang gusto niya. So nagkakasinungalingan na. Kasi mayroon sa self-interest. Motives of the heart. Tuloy natin. Kapag sinabi ng naghandog na hintayin mo nang maihandog ang taba ng karne bago siya kumuha ng gusto niya, sasagot ang alipin, hindi maari. Kailangan ngayon mo ibigay dahil kung hindi, aagawin ko iyan sa iyo. So by hook or by crook, kung ayun gusto ng mga anak ni Eli, nagagawa nila. Hello? So wala silang takot sa Diyos. Sige, tuloy natin. Malaking kasalanan sa paningin ng Panginoon ang ginagawa ng mga anak ni Eli dahil hindi nila iginagalang ang handog para sa Panginoon. Tuloy, sige, karne lang ngayon, ha? Samantala, patuloy na naglingkod sa Panginoon ang batang si Samuel. Suot-suot niya ang espesyal na damit na gawa sa telang linin. So, tuloy natin basahin. Taon-taon, ginagawa ni Hannah na balabal si Samuel at dinadala niya ito kay Samuel sa tuwing maghandog sila ng asawa niya ng taon ng handog. So, tuloy na. Sige, basahin pa natin. Ito na ba yung paghingi ng anak? Pero, i-cut natin muna doon kasi masyado na siyang... Nakita niyo mga kapatid, dahil anak sila ng pare, wala silang takot na gumawa ng mga bagay na hindi nais ng Diyos. Kinukuha na nila yung pansarili, which is hindi dapat dahil yun po inandog para doon. So, anong nangyayari mga kapatid? This is also dishonoring God. Bakit ko na dito po nabasa ko? Sabi ko, sa Lord to eh. Hello? Hindi mo pwedeng ang kinin ang nasa Lord. Kailangan mo ibigay yung para sa Lord. Kasi po may consequences na mangyayari sa iyong buhay. Kasi yun po nangyari, kung tuloy natin basahin niya, na nangyari po kay Hophni at Phinehas, namatay po ba sila? Hindi. Tuloy natin basahin. Sila po ay namatay po sila sa kanilang pagsuway sa harapan ng Diyos. Hindi lamang sila namatay dahil sa konsente ng amang si Eli, nabuwal din si Eli at si Eli namatay din po. So dahil sa pagsuway na hindi pagsunod sa inaatas ng Diyos. Yun, imagine karni lang po yun. Hello? Pero dapat yan sundan natin ang sinabi ng Diyos, ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Yun lang din mga kapatid. Kaya nga, ang mga
pagnanakaw sa mga sakripisyo ng mga tao para handog, kinuha pa ng mga anak ni Eli. So, ibig sabihin, ang pagsililingkod sa Diyos ay, pag yan para sa Diyos, hindi natin pwede pakialaman. Kaya nga high priest na nga siya, kaya nga divine judgment and consequences kanya naranasan because of the wicked ways na ginawa niya para sa Diyos. Kaya nawala si Hopni, nawala si Phineas, dahil sa konsentador ang ama, pati siya nabuwal at namatay din. So yun po, church, why I'm saying this? Ano po yung kamatayan ni Hopni at Phineas? Both brothers were slain on the battlefield. Namatay sila sa labanan. Binabayanan na sila ng Diyos. Yun po yung sinasabi na na-captured po sila. Ang kamatayan naman Eli, yung tatay, upon hearing the news, his son death and the capture of the ark. Si Eli po, nabuhal, patalikod, nabalian ng liig. So grabe pong nangyari siya. So, yun po ibig sabihin, ano mang ginagawa natin, dapat for the glory of God. Hindi po yung tayo ang nasusunod. Hindi po yung nais natin, yung hindi natin, mga gawin natin. Kaya lahat ng bagay, hindi dapat natin gawin sa sarili lamang. Ibigay natin ang para sa Diyos. So, can we open our Bible in Gawa chapter 5? Verse 1. Chapter 5, verse 1. Ang kahalagahan ng katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang sabi ko dito, mamaya, nandiyan na tayo. Ito pa isa. Kasi akala nyo wala sa Bible. Mayroon po tayong mga rules and regulation dapat sundin. May mga mag-asawang nagbenta ng kanilang lupa. Ang pangalan ng lalaki ay Ananias, at ang babae naman ay, buti na lang, hindi mukhang pera, no? Babae naman ay Safira. Sige, tuloy. Pero binawasan ni Ananias ang pinagbilhan ng kanilang lupa. Sino may-ari? Si Ananias at Safira, the ownership, sila din po ang may-ari. Pero pakinggan nyo bakit. Ano nangyari? Ano nang gawa nilang mali? Pero binawasan ni Ananias ang pinagbilhan ng kanilang lupa at pumayag naman ang kanyang asawa. Pagkatapos ibinigay niya ang natirang pera sa mga apostol. At sinabi niya ngayon ang buong halaga ng lupa. Binawasan hindi. Pero sinabi niya iyon ang buong halaga ng lupa. Nagsinungaling sa hindi. So, tuloy natin basa para alam nyo na alam ng Diyos ang mga gawa natin. Agad naman nagtanong si Pedro, Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Nagsinungaling ka sa banal na espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo. Sa kanili na nga nila yun eh. Pwede decision making yun. Pwede mo bawasan kasi sarili mo ng lupa yun eh. Pero, nagkasala hindi. Kasi nangako siya na ibigay niya buong-buo na walang kulang. Ayun. Nagsinungaling ka sa banal na espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo. Tuloy. Sige. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibinenta? At nang maibenta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpasya? May nakuha ba kayo? Naintindihan nyo? Pasya kung ano ang gagawin mo sa pera. Bakit mo nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka? Bakit kasama laging kasinungalingan, ano? Pag nag-ano ka, no? Bakit mo nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka, hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Put in your mind, church, bata matanda dito, dapat wala nang kasinungalingan. Maging totoo ka sa harapan ng Diyos. Tuloy, sige. Pagkarinig noon ni Ananias, natumba siya at namatay. Namatay siya, hindi? Bakit kaya? Nagsinungaling siya sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos. Kagaya kanina kay Hopni at Phineas, ganon din, kinakawan din nila yung Diyos. Sige. Pagkarinig noon ni Ananias, natumba siya at namatay. Agad naman siyang nilapitan ng mga binata at binalot ang kanyang bangkay.
Pagkatapos dinala nila siya palabas at nilibing. At ang lahat na nakarinig sa pangyayaring iyon ay lubhang natakot. Tuloy, may habol pang isang mamatay. Pagkaraan ng mga 3 oras, pumasok ang asawa ni Ananias. Wala siyang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang asawa. Sige. Tinanong siya ni Pedro, sabihin mo sa akin ang totoo. Anong tanong ni Pedro? Magsabi ng? Ito lang ba ang pinagbilan ng inyong lupa? Oh, nagtanong na ganong ulit tanong. Sumagot si Isabela. Oo, yan nga ang buong halaga. Nagsinungaling siya, hindi? So, ano nangyari kaya? Tuloy natin, sige. Kaya sinabi ni Pedro sa kanya, bakit ka nagkaisa kayong mag-asawa? Nasubukan ng Espiritu ng Panginoon. Tingnan mo, nandyan na sa pintuan ng mga binata na naglilibing sa asawa mo at bubuhatin ka rin nila para ilibing. Grabe, ano? Nung kapanahonan na si Jesus pang nagtuturo, siya po pa yung nag-ebanghelyo, nakita niyo po, nakita mo yung judgment kaagad. Ngayon, by the grace of God, mayroon pa yung chance. Habang pwede pang magsisi ka na. Hello? At huwag mo na gawin muli ang nagawa mong mali. Ganun po si Lord kabuti ngayon sa atin. By the grace of God, sa pamagitan ng kahabagan ng Diyos, may chance ba tayong mabago? Sila, tinanong lang, hindi nagsabi totoo, bagsak agad. Ganun ang panahon nila. So, bubuhatin ka rin nila para ilibing. So tuloy, namatay ba? Natumba noon din sa harapan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nila patay na si Sapphira. Kaya binuhat nila siya palabas at nilibing sa tabi ng kanyan. Wow. So nakita niyo po ganun kabigat. Sa atin ngayon may chance pa na magbago. Ma-transform through His Word and to follow and obey the instruction of the Bible. Tama po ba? Ngayon, saan po ba tayo minsan nagkulang nagkamali? Kung nakita natin noong panlalamang ni Hophni at Phinehas, ilalamang nila yung mga high priest, ginawa muna nila ang gusto nila, namatay sila hindi. Yung kanina, yung karne pa lang, karne lang. Ito pinagbentahan ng sarili din nilang lupa. Nagsinungaling lang din sila. Sa ating generation, nagsisinungaling pa rin ba tayo ngayon? Nandiyan nanay mo, sabi ng nanay mo, sabi mo wala. Hello? Sinungaling hindi? Ha? Ayun ngayon mga nanay, huwag natin turuan ang ating mga anak. Sabihin mo wala, nandiyan bumpay sa labas. Hello? You know to say yes and you know how to say no. Dahil po ang Diyos, naglulugod sa mga totoong nagsasabi na hindi kasinungalingan. Amen po ba? Kaya God teaches us how to follow and obey through His instruction. Kaya hindi nagkulang ang Diyos. Palala, paabot. Habang may chance na magsisi, manumbalik sa Diyos, repent and sin no more. Yan o, si Hophni and Phinehas sa Old Testament. Si Sapphira at saka si Ananias, mag-asawa sa New Testament. Bakit ito po ang topic natin ngayon? Kasi some of us here, yung iba sa atin dito, nakaugalian na or buhay niya na magsinungaling. Mandaraya. Hello? Kahit yung mga nagtatrabaho ngayon, halimbawa, ang pasok mo ay how many hours a day? Minsan 12 pa na eh, ha? 8 ba? 8? 12? Yung overtime? Para matapos mo yung oras mo, bayaran ka ng 8 hours, may petex-petex wala. Ha? For example, ang mason or pintor, pwede naman matapos ng isang araw, pero gawin patapusin 3 araw para bagal-bagalan. Nagnanako ka ng oras, hindi? Ha? Parang hindi ngayon yan. Marunong din naman ng dati niyan. Pero nakilala ko ng Diyos.
Hindi tayo pwedeng magawa ng kalokohan dahil mayroon nakakamasid sa atin at magbibigay ng rate sa ating mga gawa. Pag tumulong ka, pag gumawa ka, for the glory of God. To God be the glory always. Sa Diyos ka naglilingkod, hindi doon sa amo mo, o sa boss mo, o sino man nagpasok sa iyo sa trabaho. Why? Dahil doon nakatingin ang Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga gawa. What I'm saying, because gusto ko rin maranasan yung kamay ng Diyos na walang kahirap-hirap. Sabihin mo ba hanggang ngayon, ba't hindi pa rin ako napagpala? Ano bang buhay? O lakad mayroon ka? Yun po yun. Kung may business ka naman, gawin mo lang tama, walang pandaraya. Dahil tuloy-tuloy ang ascension niya na wala na makakapigil dahil totoo ka sa harapan ng Diyos. Yun po yung mga topic na ganyan. Hindi lang doon sa karne, hindi lang doon sa lupa. The attitude of a Christian. Character itself of Jesus, makita sa ating mga buhay. May malasakit tayo sa ating kapwa. May malasakit tayo na hindi tayo naluloko, gumagawa man ng bagay na ikakasira ng ating kapwa. Amen po ba? Hello? O kung may kalendarya ka naman, mahirap naman yung sa usin daw ba? Pinipili. Sira-sira na. Sira-sira na po yung paninda. Lagyan na ng kulay, timplahan lang ng maraming. Hello? Pero yung health na kumakain, hindi naman alam no? Wala na tayo sa ganung buhay. Lagi ang concern natin, the good health of those people. Dahil mali mo ang Diyos, mali mo yung kapwa, tulad na yung pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya hindi pwede tayo mandaya. O sa oras, nangawa natin ng oras ang tao, pero nakikita ng Diyos, hindi i-honor ng Diyos yun. Kung sa magluluto tayo, luto natin ng maayos para wala pong masisiraan ng health. Tama po ba? Pag sinabi, ito marami tayong realtor dito Yung tama lang, huwag sobra-sobrang kita. Hello? You help people, natutulungan ka rin. Tuloy-tuloy ka gagamitin ng Diyos to be a blessing also. Amen po ba? Paano pastora kasi, hirap magtinda ng Walang mahirap sa Diyos, may imposible ba sa Diyos? Tama po ba? Put it in your mind yung mga office worker dito. Gumagawa ka for the glory of God. Nagtatrabaho ka para sa Diyos lagi. Amen? Para wala may nag-aamin na. Wala kayo narinig? Amen. Yun po yun. Put it in your mind. Hindi na sa sarili mo. Nabubuhay ka para sa Diyos. Yun po ang totoong mga Kristiyano. Amen po ba? So, estudyante naman. Hindi ba tayo mag-aral para makapasa? O mangupya na lang tayo mangupya kasi tamad tayo mag-aral. Ha? Mga student? Ha? Itong church na ito, nakaproduce po tayo ng mga estudyante puro cum laude. Hello? Hello? Kaway-kaway mga honor dyan. Ilang bata dito na hindi pa nakagraduate, tinanggap kagad sa mga trabaho. Dahil sila po ay pinarangalan din ng Diyos. Dahil naging totoo sila, nagsunog ng kilay mag-aral araw at gabi. Kaya lang, yung nakakita ng trabaho, wala na. Busy, pagod, wala na si Lord. Bye-bye. Hello? Balik natin sa Lord minsan yung kaloob na binigay sa atin. Amen po ba? Hindi kayo pinatapos para sa sarili. Pinatapos kayo to give honor and glory to God. Ang success mo galing sa Diyos. Ang yaman galing sa Diyos. Ang kasaganaan galing sa Diyos. Put it in your mind, to God be the glory always. Wala tayong lalamangan tao. Dahil ikaw, binigyan ka ng talento, kaloob, for God's glory alone. Tama ba, church? Tama ba, mga brothers? Salamat sa mga tatay na rito. Hindi pa huli ang lahat na maging haligi ng tahanan na nagliliwanag
na pamilya. Haligi ng tahanan, it means, ikaw ang nakikita ng iyong anak na maging modelo, ehemplo na maka-Diyos. Hello? Ikaw naman, nanay, hello? Maging liwanag sa loob ng tahanan, ilaw. Pag ilaw ba nagliliwanag? Hindi. Ha? Ba't paandap-andap ka? Ha? Bakit? Ano na? Parang mamamatay-matay na yung sindi mo. Ano problema? Minahal mo yung sarili. Pinalagahan mo yung sarili, higit pa sa Diyos. Kaya yung apoy mo noon na nag-aapoy ka, nawala na dahil nakalimutan mo na ang una mong pag-ibig. Balik mo yung first love mo si God. No one can stop and hinder paglapit sa Diyos. Amen po ba, church? Yun lang po susi. Why I'm telling this? Yun po ang karanasan namin. Sunod lang ang sunod na walang reklamo. Magreklamo man, wala kang karapatan magreklamo sa harapan ng Diyos. And the Lord will bless you more, you and your children. Biblical yung sinasabi ko. Kaya nga, napakabuti ng Diyos sa buhay niyo, sa pamilya niyo. Sabi nga sa aklat ng Gawa, isa lang maliligtas. Ang buong pamilya ng Diyos ay maliligtas. Do you believe? Amen. Believe in God and His Word. You and your family will be saved. Ayun mo, ang Gawa 16, chapter 31. Chapter 31, verse 31, chapter 16. Nakita niyo po, maliligtas dahil nariyan ka matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya ang mga bagay na nangyari ngayong kapanahunan ito, hindi huwag na natin baliwalain. May mga sitwasyon tayo, may mga problema, lalo na ngayon sa ating gobyerno, hindi mo na alam kung sino ang totoo. May faction sila, may wall na sa kalagitnaan nila, wala nang pagkakaisa dahil sa pansarili. As a Christian, manatili tayong totoo sa harapan ng Diyos. Magkagulo man ang kapaligiran, basta totoo ka sa harapan ng Diyos, ililigtas ka ng Diyos. Yun na lang ang labanan ngayon, pagiging matuwid, pagiging righteous, dahil sasamahan tayo ng Diyos. Kaya nga, bakit Diyos ka mapalad kung may malinis kang puso, makilala mo ang Diyos, makita mo ang Diyos. Yun lang naman mga kapatid eh. May mga problema po ba tayo ngayon hinaharap? Meron wala? Mr. Janet, ang laking problema eh. Namatay lang yung kuting niya, papakamatay na rin sa iyak. Sana ganon ka rin sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? Nakita mo ba? Iyakan mo yung mga kaluluwa na mailigtas ng Diyos. Ang mga kuting na mga paso niya, walang kaluluwa yan. Amen po ba? Oh. Amen. Yun po mga kapatid. Ang ating puso isipan dapat angkinan ng Diyos. Itong mga bagay na walang kabuluhan, hindi natin bigyan yan ng pangunahin sa ating mga buhay. Although nagbibigay sa atin yan yung hindi tayo nasistress kasi mayroong taga-aliw. Pag ang taga-aliw natin dapat ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Yun lamang mga kapatid. Lahat ng bagay nangyari ngayon sa ating kapaligiran, God's warning to His people. Amen po ba? Na wala kang ibang bigyan palaga sa iyong puso isipan maliban ng Diyos. Ask the Lord's help. Rely upon Him. And give thanks in every situation we are facing. Because God knows what to do for you. Dahil mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Yun lang mga kapatid sa lugar na ito. Wala na tayong dapat isipin na mga bagay para lang tayo mabigyan ng tugon. But then, ask the Lord's help para po lahat ng bagay na ating minimiti, maranasan natin sa harapan ng Diyos. Kaya nga ang aral sa binasa natin, kalagahan ng katapatan. Mas pinahalagahan ng Diyos ang tapat na puso. Tingnan natin dito kay makinig. Huwag muna kay kwentuhan dyan. Kalagahan ng katapatan, mas pinalagahan ng Diyos ang tapat na puso kaysa pakita ang tao sa pananalangin. Malinis na puso. Kahit prayerful ka pa, kung hindi malinis ang tapat ang puso mo, mas pinalagahan ng Diyos
ang pagiging totoo ko. Kahit ikaw mapanalinginin, kung hindi ka naman tapat, wala pong tingin ng Diyos dyan. Ito pa mga kapatid, sa aral ng kwento natin kay sa pera at Ananias. Sa palitan ng pagbibigay, hindi sa pilitan ng pagbibigay, kasalanan ng pagsinungaling tungkol dito. Yung sa kwento sa buhay ni sa pera at ni Ananias. Malaya tayong magbigay, hindi po sa pilitan ng pagbibigay, kasalanan ng pagsinungaling patungkol sa pagbibigay o pagtanggap. At hindi rin karapat-dapat ang panlilinlang. Pinakita din ng Diyos ang kabanalan at ang puot ng Diyos laban sa kasinungalingan. Why God remind this in this church today? Para aware tayo na hindi tayo na gumawa ng mali. Dapat tayo maging totoo sa harapan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, God gave His people insight para tayo maging tapat sa harapan ng Diyos. Yun lamang mga kapatid. Sila po, si Ananias kasi sa pera po sa early years ng mga Christians' life sa church, na hindi po nawala ang pagtala ng mga gawa nila hanggang sa ngayong kasalukuyan na inaaral sa atin. God reminds people to be true, righteous in the eyes of God. Ay ganun po mga believers dati, mayroon din kasinungalingan, mayroon din pandaraya, mayroon din mga gawa na hindi dapat pamarisan. Kaya pinapaalalanan tayo ngayon na maging totoo ka na sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Walang reservation. Surrender life to God. Bakit naging surrender life to God ang topic? Amen po ba? Yun po ang gusto ng Diyos. Lahat tayo, wala nang reservation pagpatungkol sa Diyos. Eh mga kapatid, hindi biro po ang magiging Kristiyano. Hindi biro po yung magbiru-biruan lang na ako'y Kristiyano, but still, ang gawa natin, hindi totoo sa harapan ng Diyos. Maganda yun ang lumalakad kasi na sa mga Diyos. Kasi po, ang kin ng Diyos ang puso mo, ang isip mo, ang buong katauhan mo. Amen! Hallelujah! Kaya nga, malaking bagay po ang pagiging totoo. Dahil ang warning ng Diyos na dapat po maging seryoso tayo, hindi tayo maging dishonest. Maging totoo tayo. Ang dishonesty po, hindi yan kalugdan ng Diyos kahit kailan pa man. Dahil po, nais ng Diyos maging totoo tayo. At ang ating mga buhay, handog natin ng totoo sa harapan ng Diyos. Tama po ba, church? Tama po ba? Totoo ka na ba sa Panginoon? Ha? Are you sure? Mayroon na ba dito tapat sa harapan ng Diyos? Mayroon na ba? O patapat pa lang? Ha? Patapat pa lang? O hanggang ngayon patupad pa rin? Ano ba yung patupad? Ha? Pag sinabi tapat sa Diyos, walang may nag-aamin eh. Kasi palagi patupad. Ang patupad, yung ginagamit ng bata, pacifier, ngiti-ngiti lang, nag-pacifier pa rin hanggang ngayon, hindi pa makalago-lago. Immaturity still there. Dapat mag-mature na po tayo lahat. Dahil walang mature Christian na iwanan ng Diyos. Ang immaturity po, iniiwanan yan. Dahil hindi sumunod yan sa kalooban ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? So, salamat sa dalawa nating worship, pangunahing worship kanina. Salamat sa buhay nila. Kayang-kaya niyo yung dalawa. Ang malaga po, malinis na puso. Amen! Eh, tinuturuan ko kayo lagi na, kasi kawawa naman si kawawa. Mas maganda yung kinukorek ng Diyos. For the glory of God. Ha? For the glory of God. Kasi gusto naman ng Lord lahat, gamitin tayo eh. Depende yan sa paano ka sumunod. Amen? Ang tanong ko ngayon, kailan ka ba maglilingkod sa Diyos? Brother, sister? Sabi mo, tapos na ako dyan eh. Hindi natatapos ang paglilingkod sa Diyos. Hello! Hindi dapat nag-retire na rin ako. Nasa 67, 68. 64? Sino? Si Sir, nagsinungaling ka, Sir. 68 ka na.
Yun po yun. Pag naglilingkod sa Diyos habang may buhay, maglingkod. Sino gusto maglingkod sa Diyos? Hindi ka nga maka-attend ng Bible study kasi ayaw mo iwanan yung iyong teleserye. Yung Netflix mo eh. Tama ba? Kami ni Sir, 2 buwan na kami walang wifi sa bahay. Hello? Dinetest din yung patience. Nung unang wala talaga, nagwawala si Sir kasi walang basketball. Hello? Oo. Makita mo talaga siya. Sabi ko, kasi hindi mo siya makausap. Pabalik-balik sa pa ng TV. Wi-Fi. Hanggang Lord. Nang ganun pala, no? Parang withdrawal ng mga tatay pag walang basketball para manuntok na. Hello? Lalo na kung gusto nilang palabas na doon sila laki nakatutok. Hindi makakain eh. Nainis eh. So doon palang pinakita sa atin ng Diyos na pinalagahan natin. Sa mga nanay din, ganon, teleserye mo. Tama na! Maiwanan ka dyan! Hindi ka makapasok sa kariyaan ng Diyos. Kung ang puso, isipan natin ang kinamundo. Tama ba? Kaya salamat dun sa mga umaten ng intercessory prayer pag Saturday. 2 oras, 3 oras, napakasarap po. Sama-sama tayong magitan sa mga kaluluwa na marami dahil dito sa LA. Marami pang kaluluwa na hindi nakarinig ng Ebanghelyo. Marami pang buhay hindi na-reach out. Paano naman sila? Kung babalik si Lord o dumating mang araw na wala na silang buhay, ano po ang ating dahilan sa harapan ng Diyos? Amen po ba, church? Handa ka na ba lumisan sa ibabaw ng mundo? Handa na ba? Siguradong hindi pa. Ang dami mo pang pagbabayar ang utang. Hello? Magbayad ka muna ng mga utang mo. Mag-aaral na naman yan, iba dyan. Para makaptiyak ka makapasok sa karya ng Diyos. Ha? Bakit pati naman yan pinakialaman ni Pastora? Kasi may karakter tayong attitude na ganyan. Pag nakuha na natin, wala na, hindi mo na pinapansin yung kinuhanan mo, hindi mo na kilala, hindi mo na binabati. Nung may pangailangan ka, ano ginagawa mo? Bait-bait mo. Close kayo kasi uutang ka pala. Nung nakautang ka na, hindi kita kilala. Yun po yun. Kaya marami na wala dito sa church dahil may mga utang sa kapatiran na ayaw bayaran. Hello? Oh, sino yun? Hindi ko na kilala. Tama po ba, church? Nagbigay sa kanila ng departed o pag sana wall. Pero alam niyo mga kapatid, hingin mo sa Diyos, Lord, pagpalain mo ako para matapos na rin ang problema kay sister. Hindi na ma-disappear ka na lang dito dahil nahihiya ka, hindi ka makabayad. Continue to pray and ask the Lord's help. Bakit sinasabi ko na ito? Marami na kasi nangyari na hindi na nakabayad, ayaw numating, natago. Ang lupang arenda po pinagpala ng Diyos. Sabihin mo yan. Wala, hindi sila naniwala. Ang lupang arenda, sabayan niyo ako, ang lupang arenda ay pinagpala ng Diyos. Lapangan natin ang Panginoon. Iklara mo lagi yan. Dahil ang Diyos natin buhay sa lugar na ito. Totoo siya nagpapahala. Totoo siya nagmamahal. Totoo siya nagliligtas. Kaya kung wala ka dito ngayon, kung hindi ka pinagpala ng Diyos. Amen? Amen po ba? Ayaw ko nakikita na luhaan tayo. Gusto ko lagi, may galak, may sigla, pagsambal sa Diyos, pagpupuri sa Diyos, pagpasalamat sa Diyos. Nakakaiyak talaga pag makikita tayong lugmok eh. Kakaiyak talaga, nakakalungkot talaga pag ina tayong paypay. Hindi na kaya. Pumasok na yung depression, pumasok na ang anxiety, pumasok na po yung ang kanyang katawan ay hindi na nag-respond sa problema, sitwasyon. Mga kapatid, buhay ang Diyos. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Manalig tayo sa Diyos.
Mabuti ang Diyos na pinaglingkuran natin. Kailangan mo lang dumulog, lumapit, magpasalamat sa Diyos. Kaya nga, in everything, give thanks. Kaya ba natin yung church? Kaya ba natin magtiwala sa Diyos? Kaya mo ba na ibigay sa Diyos ang buhay mo, puso, isipan mo? Na wala ka nang dapat alalahanin? Dahil po ang Diyos po may pangako sa kanyang mga anak. Remember, Zacchaeus, the notorious sinner in the New Testament? Siya po makasalanan, notorious sinner. Nang bumalik loob na sa Diyos, ng maraming tao dahil alam nila darating si Jesus. Siya po ay maliit, pero gumawa siya ng paraan para makita niya ang Diyos. Umakyat siya sa puno ng sikamoro para makita siya ng Diyos. Hello? So nag-responde ba ang Diyos sa kanya? Dahil kilala ng Diyos ang bawat nilalang niya. Sabi, bumaba ka dyan sa Zacchaeus. Sasama ko sa bahay mo. Doon na siya nagsisi, humingi ng tawad, at napagpala siya. Sabi niya, lahat na gawa kong kasalanan, Panginoon, patawarin mo ako, ipabalik ko sa mga tao na aking ginawa ng sobra-sobrang buwis. So ganun din tayo, although we are all sinners. But when we come back to God, magbalik to loob tayo sa Diyos. Ano man nagawa natin kasalanan, naging Sapphira man tayo, naging Ananias, naging Hopnian, Pinea man tayo, God will forgive us. We humble ourselves to ask forgiveness from the Lord. Tama po ba? Kaya lahat ng bagay, tinuturuan tayo ng Diyos na siya lamang makagawa sa ating mga buhay. Amen? Kaya wala tayong nakikita sa ating kapatiran na mali o masama, dahil sila din ay ayusin din ng Diyos. Amen po ba?